Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming sikreto sa mundo na parang anino lang sa ating paningin. Mga kwento ng kapangyarihan at kalungkutan na bihirang marinig. Kaya mula sa kinang ng Ang Ilusyon ng Pyongyang hanggang sa nakakakilabot na tagpo sa Ang Lihim ng Pulong ng Mga Pinuno, ay pag-usapan natin ang 10 nakakagulat na katotohanan mula sa North Korea na hindi mo aatalaing totoo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ang Ilusyon ng Pyongyang. Sa unang tingin, parang isang makulay na postcard ang Pyongyang. Mga nagliliwanag na gusali, malinis na kalye, at parang perpektong lungsod na puno ng sigla. Pero sa likod ng kinang at polish na ito, may tinatagong istorya na hindi basta-basta nahahayag. Ang mga kalye nito ay parang movie set. Nilikha para lokohin ang mata ng mga dayuhan, diplomats at sino mang magtangkang tumingin. Pero ang totoo, ang Pyongyang ay hindi ang perpektong lungsod na sinasabi ng gobyerno. Hindi nakikita sa larawan ang gutom, ang mga taong walang akses sa sapat na pagkain, at ang mga pamilyang naghihirap sa mga gusaling hindi nabibigyan ng atensyon. Ang larawan ng Pyongyang ay isang matinding paalala na hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Habang ang mga bisita ay namamangha sa mga high-rise buildings, sa likod ng mga dingding ay may mga pamilyang hindi alam kung paano sila makakatawid sa susunod na araw. Ang perpektong tanawin na ito ay nilikha hindi para ipakita ang katotohanan, kundi para itago ito. Kaya naman kapag tumitingin tayo sa Pyongyang, tandaan natin, ang nakikita natin ay hindi palaging ang buong kwento. Isa itong paalala na kahit ang mga pinakakinang na lugar ay may mga lihim na gustong itago sa dilim. Number 9. North Korea's love for Mercedes. Sino ang mag-aakala na sa gitna ng bansang kilala sa mahigpit na kontrol at paghihirap ng taumbayan, makakakita ka ng isang luxury Mercedes? Oo, sa isang park sa Pyongyang, walang pakialam ang may-ari ng isang luxury car habang nakahimpil ito, walang plaka, habang sila ay nagba-barbecue sa tabi. Ang eksena ay parang eksklusibong sulyap sa isang mundong hindi dapat makita. Isang mundo ng pribilehiyo at yaman na para lang sa piling-piling elite ng bansa. Habang ang ordinaryong mamamayan ay hindi makabili ng simpleng pang-araw-araw na pangangailangan, ang mga mayayaman ay nag-e-enjoy sa mga bagay na kahit sa panaginip ay mahirap maabot ng karaniwan. Ang pagkahumaling ng North Korea sa Mercedes ay hindi lang simpleng luho. Ito ay simbolo ng kapangyarihan at eksklusibong mundo ng ruling class. Sa katunayan, si Kim Jong-il mismo ay minsang nag-eksperimento sa pagdisenyo ng sarili niyang bersyon ng Mercedes C-Class. Pinapatunayang ang obsesyon na ito ay lumalagpas sa simpleng pagmamayari. Ang larawan ng kotse sa park ay parang sugat sa propaganda ng equality ng bansa. Isang kitang-kitang paalala na sa North Korea, hindi pantay-pantay ang lahat. Sa ilalim ng mukha ng komunismo, pera at kapangyarihan pa rin ang tunay na namumuno. Number 8. Ang pagbilang ng pera sa amusement park. Isang larawan ang lumabas mula sa loob ng Pyongyang Amusement Park. Isang cashier na abalang nagbibilang ng malaking tambak ng pera. Simple lang sana ito kung sa ibang bansa. Pero sa North Korea, ito ay tila bomba na sumabog sa kasinungalingan ng gobyerno. Ang kanilang propaganda ay nagsasabing pantay-pantay ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Pero ang larawan na ito ay nagpapakita na may iilan lang na may akses sa pera at marangyang aliwan, habang ang karamihan ay nagsusumikap lang nga buhay. Para sa marami, ang amusement park ay parang panaginip na hindi nila kayang pasukin. Hindi lang ito simpleng eksena ng transaksyon. Ito ay ebidensya ng napakalawak na agwat sa pagitan ng elite at ng karaniwang mamamayan. Habang ang ruling class ay nagpapakasaya sa imported na pagkain at aliwan, ang iba ay nakikipaglaban sa gutom at kakulangan. Ang cashier na tahimik na nagbibilang ng pera ay parang nagsisigaw ng katotohanan.
Sa likod ng propaganda ng equality, may tunay na hindi pantay na mundo. Isa itong sandaling nasilip natin ang bitak sa fasad ng North Korea at nagpapaalala na ang yaman sa bansa ay para lamang sa iilan. Number 7. Ang lihim ng Kim Jong-gilya Festival. Bawat taon, sa April 15, dinudumog ng mga tao ang Kim Jong-gilya Festival sa Pyongyang para magbigay galang sa namayapang pinuno. Ang makukulay na bulaklak na ipinangalan kay Kim Jong-il ay nagliliwanag sa paligid, pero ang mga taong nakapila, wala ni isang ngiti. Para sa mga taga North Korea, ang festival na ito ay hindi simpleng kasiyahan. Isa itong obligasyon. Ang mga mukha ng mga tao sa litrato ay puno ng pagod at pag-alala. Nandoon sila, hindi para magdiwang, kundi para ipakita ang kanilang loyalty sa leader. Sa halip na magsilbing pagkakataon para sa totoong selebrasyon, ang Kim Jong-gilya Festival ay isa pang mukha ng kontrol. Ang bawat kilos na mga dumadalo ay minomonitor para siguraduhing walang makakalusot na hindi nagpapakita ng sapat na pagpapakita ng katapatan. Ang makukulay na bulaklak ay nagsisilbing kurtina na nagtatakip sa madilim na katotohanan. Ang mga taong ito ay hindi malayang sumasali. Sila'y napipilitang gumanap sa isang scripted na palabas. Ang festival ay sumisigaw ng kapangyarihan ng Estado, hindi ng tunay na kasiyahan ng mamamayan. Number 6. Ang pagkawala ng bisikleta para sa kababaihan. Sa ibang bansa, ang pagsakay sa bisikleta ay parang normal na bahagi ng buhay. Pwedeng paraan ng pagpunta sa trabaho o libangan. Pero sa North Korea, lalo na para sa kababaihan, ito ay bawal. Isang simpleng bisikleta na sanay sumisimbolo ng kalayaan at paggalaw ay naging paalala ng hindi pantay na pagtrato. Habang ang mga lalaki ay malayang nakakasakay at nakakapunta kahit saan, ang mga babae ay nakakulong sa mga lumang panuntunan, pilit na pinipigilan ang kanilang galaw. Ang simpleng paglalakad sa mahahabang distansya ay nagiging simbolo ng pang-araw-araw na pakikipaglaban ng kababaihan. Hindi lang ito simpleng issue ng transportasyon. Ito ay sumasalamin sa malalim na gender inequality sa bansa. Habang pinapakita ng gobyerno na pantay ang lahat, malinaw na hindi ito totoo. Ang kababaihan ay patuloy na kinukulong sa mga luma at hindi makatarungang mga alituntunin. Ang larawan ng mga lalaking malayang nagbibisikleta habang ang kababaihan ay naglalakad ng pagod ay isang tahimik na sigaw ng kawalang katarungan. Isa itong paalala na kahit ang pinakamaliit na kalayaan, tulad ng pagsakay sa bisikleta, ay hindi basta-basta makukuha ng bawat isa sa ilalim ng rehimeng ito. Number 5. Ang engrandeng handaan ng mga elite. Sa kahabaan ng Taedong River sa Pyongyang, makikita ang mga mamahaling restoran na para lang sa mga elite. Habang ang ordinaryong North Korean ay nagsisikap lang makahanap ng sapat na pagkain para sa isang araw, ang mga mayayaman ay nag-e-enjoy sa mga engrandeng handaan, kumakain ng mamahaling putahe sa mga restoran na hindi man lang nila kayang pangarapin pasukin. Ang mga ilaw, ang masasarap na pagkain, at ang marangyang kapaligiran ay sumisigaw ng yaman, isang yaman na sadyang nakatago sa mata ng publiko. Ang mga larawan mula sa mga restaurant na ito ay tila sumasampal sa mukha ng karaniwang mamamayan. Habang ang gobyerno ay paulit-ulit na nagsasabing walang mayaman o mahirap, ang katotohanan ay nagbubunyag ng malalim na hati sa lipunan. Ang elite ay nabubuhay sa marangyang mundo, habang ang iba ay naghihirap sa gutom at trabaho. Ang engrandeng handaan ng mga mayayaman ay hindi lang simpleng pagkain. Ito ay simbolo ng kapangyarihan, pribilehyo, at ang matinding agwat sa pagitan ng may kaya at ng walang-wala. Sa simpleng pagtingin sa loob, makikita mo ang totoo. Sa North Korea, hindi lahat pantay. Number 4. Ang unang beses sa eskalator. Isipin mo na lang, isang bata mula sa malayong probinsya ng North Korea, unang beses makakita ng eskalator sa Wonsan Pioneers Camp.
Sa halip na kasiyahan, ang kanilang mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Habang ang ibang bata mula sa lungsod ay sanay na umakyat at bumaba, ang mga batang ito ay natitigilan, hindi alam kung paano sisimulan ang pag-apak. Ang simpleng modernong bagay na ito ay tila mahiwaga para sa kanila. Naglalantad ng napakalawak na agwat ng karanasan sa pagitan ng urban at rural na mga bata. Pang-eksenang ito ay nagsisilbing paalala ng malaking technological divide sa bansa. Ang ilang bata ay lumalaki na walang kaalaman sa mga simpleng teknolohiya na sa ibang lugar ay pangkaraniwan na. Ang unang hakbang sa eskalator ay nagiging simbolo ng kanilang pagharap sa isang mundong hindi pa nila nakikita. Para sa kanila, bawat pag-ikot ng bakal na hagdan ay parang tanong, makakahabol ba sila sa mundo o mananatili silang naiwan sa likod? Isang simpleng eksena pero may malalim na ibig sabihin. Number 3. Ang pagbangon ng gray markets. Habang mahigpit ang kontrol ng gobyerno sa bawat galaw ng mamamayan, unti-unting sumisibol ang gray markets o tinatawag na Jangmadang sa North Korea. Ilegal pero kinikilala, ang mga merkado na ito ay nagiging lifeline ng maraming tao para mabuhay. Dito, makakabili ng pagkain, damit, at kahit electronic goods gamit ang foreign currency tulad ng Chinese yuan at US dollar. Sa bawat transaksyon, hindi lang ito simpleng negosyo. Ito ay isang tahimik na protesta laban sa sistema. Ang pag-iral ng gray markets ay nagpapakita ng resilience ng mamamayan. Kahit na mahigpit ang gobyerno, ang mga tao ay nakakahanap ng paraan para mag-survive, para makapagpatuloy. Ang bawat kalakal, bawat palitan ng pera ay parang isang sigaw na hindi nila basta susuko sa hirap. Sa simpleng pamimili sa ilalim ng radar, may nakaambang panganib, pero mas malaki ang pangangailangan. Ang mga gray markets ay patunay na kahit gaano pa strikto ang rehimeng ito, hindi kayang pigilan ang pag-asa at determinasyon ng tao. Number 2. Ang bata sa gitna ng krisis. Isang larawan ang sumambulat sa mundo, isang batang lalaki na nakatayo mag-isa sa gitna ng wasak na palayan sa Saksari Collective Farm sa South Hang Province. Ang batang ito, na tila wala pa sa 10 years old, ay nakatayo sa gitna ng putikan sa lupang sinira ng baha at bagyo. Sa edad na dapat ay naglalaro at nag-aral siya, pinipilit niyang tumayo sa harap ng trahedya. Bit-bit ang bigat ng responsibilidad na dapat ay hindi niya pasan. Hindi simpleng natural disaster ang sumira sa bukirin. Ito ay naging simbolo ng kung paanong ninanakaw ng sistema ang kanilang pagkabata. Ang bata sa larawang ito ay nagsasalamin sa milyong bata sa North Korea na hindi nagkakaroon ng pagkakataong maging bata. Sa halip na mga laruan at eskwela, ang kanilang araw ay umiikot sa pagsasaka, pagtulong sa pamilya at pagtitiis sa gutom. Ang tanawin ng sira-sirang maisan ay hindi lang kwento ng sakuna. Isa itong paalala ng nawalang inosente ng kabataang ninakaw ng kahirapan at kontrol ng gobyerno. Isang larawan lang, pero ramdam mo ang sakit ng isang buong henerasyong pinipilit mabuhay sa gitna ng kawalan. Number 1. Ang lihim ng pulong ng mga pinuno. Sa imahinasyon natin, kapag sinabi mong pulong ng mga pinuno, iniisip natin ang malalaking boardroom, makikintab na mesa at high-tech na agamitan. Pero sa North Korea, iba ang realidad. Isang larawan mula noong 2014 ang nagpakita ng pulong ng Korean Workers' Party sa isang simpleng silid. May lumang upuan, walang digital screen at puro papel lang sa mesa. Mukha itong meeting sa baryo kaysa command center ng isang makapangyarihang bansa. Ngunit dito pinag-uusapan ang kapalaran ng milyong mamamayan. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng kabalintunaan ng rehimeng naghahari sa bansa. Habang pinipilit nilang ipakita ang imahe ng palakasan at modernisasyon sa mundo, sa likod ng kortina ay naroroon ang limitadong resources, luma at simple, halos kahirapan na rin.
Ang simpleng kwarto na iyon ay hindi lang basta setting ng pulong, ito ay simbolo ng kung gaano ka-basic at kapraktikal ang kanilang pamamahala. Ngunit may kapangyarihang magdikta sa buhay ng buong bansa. Isang paalala na kahit gaano kaordinaryo ang itsura ng isang lugar, maaaring nakasalalay dito ang tadhana ng napakaraming tao.